So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, It's a Chop. So ngayon ay Monday at may mga order sa atin. Kahapon mas marami dahil Sunday. Ay gusto ko lang sa inyo, i-share yung mga treats dito kasi maganda rin naman na malaman nyo para rin na rin dun sa mga baguhan na gustong magumpisa at alam nila kung ano yung madaling alagaan or madaling paramihin, malaki, yung tuboy pataas, makulay, no? So, start tayo sa ang gusto ng mga baguhan karaniwan ay yung makulay, yung halos lahat malaki, no? Tas upright growth, no? So, nakikita nila yan sa internet, yung mga ganyang traits. So, ayun yung hinahanap nila. Hindi sila sanay sa mga BFT na yung kumbaga hindi mo kang BFT sa madaling salita. So, isa sa mga recommended ko na BFT sa mga beginner ay ito, GJ Giant Form. Kasi ito ay makulay. Tingnan nyo yung mga traps niya. At kapag ito ay nasa initan, kasi ngayon medyo maaraw kaya hindi natin makita. Pero kung nakita nyo ito nung bago mag-uulan ng 3 linggo, ito yung mga upgrade growth. No? Sumunod, itong Dutch. Ito kasing Dutch, all throughout ng kanyang lifespan, kadalasan ay upright growth. No? Hindi ko pa ito nakikitang tumubo ng patagilid tulad na itong GJ Giant Form. No? Pa-side ng tubo niya ngayon. Pero itong Dutch, kahit newly refatted, ayan, patayo pa rin yung kanyang tubo or upright growth. Ito usually yung nakikita nyo sa internet ng mga BFT. Pagdating naman sa makulay, no, dito tayo sa ito. May bumili ngayon. Sample ko lang. So, ito yung Venus Flytrap Red Piranha. Ano mapapansin nyo dito sa BFT nito? Bukod sa maganda niyang kulay na pula, ang dami niyang maliliit na parang bibig rin or traps. Yan ay hindi niya bibig or bibig niya yan, pero ayan ay nag-i-indicate na ayan ay hindi lang single plant, ayan ay multiple plant. Ito yung main growth at ayan yung mga naging babies niya or vessel growth or baby plant. Ayan. So kung bibilangin natin to, baka abutin tayo ng 10 hanggang 20, 10 to 20 plants pag-usapan natin ay si Red Piranha. Isa rin sa mga traits niya, itong ngipin niya na hindi parang lashes, kundi parang saw or piranha tooth, no? Kaya nga naging Red Piranha eh. Ayan. Pero kapag baby pa lang siya, tingnan niyo yung parang siyang normal lashes. Pag lumagal at lumaki, nagiging saw type na siya. So ayan si Red Piranha. Si Red Piranha kadalasan ay red talaga. Pero kapag hindi ganun ka-araw or nandun siya sa lugar na hindi ganun na-arawan, ayan, nagiging green din siya or ang tawag dito, hindi ganun kapula. Ayan, ito. Ito yung kanina sanang ipapadalo, kaya lang hindi ganun kapula, baka hindi niya matripan. Kaya pinalitan ko, ginawa ko ito. At marami tong traps. Ito ay ilang beses nang nabili sa atin. At ayan, usually yan ang mode of payment niya ay through GCash. Ayan, kaya sabi ko, kasi pag sa directly kayo order sa page, hindi ganun kalaki yung kaltas sa amin ni Orange App, no? Pero okay lang rin naman kahit directly kayo order sa Shopee. Yun lang naman ay some information kung bakit natagalan kami bago mag-open uli ng Shopee store, kasi ang laki talaga ng kaltas ni Shopee. Anyway, ito naman yung isa sa mga beginner plant trend. Typical. Pag sinabing typical,
wala siyang specific traits na dito. Wala siyang specific traits na yung pagiging kaiba niya sa lahat. Ang typical means maaring seed grown, maaring lost ID, or maaring namang Venus flytrap lang rin naman talaga na walang difference sa traits, genetic makeup dun sa ah, ibang mga tulad nito, mga may specific cultivar na mga BFT. Tingnan niyo yung diferensya niya. Sa mata ng mga beginner parang parehas lang naman yan, sir. Pero sa aming mga medyo matagal na naman kahit paano nag-aalaga, ay kita agad namin yung diferensya dito sa BFT na to. Tingnan nyo. Tingnan nyo yan. Kumpara dito sa sample natin na typical. Typical, ito lang yung pinaka-common na BFT. Hindi ibig sabihin hindi na siya maganda. Actually, minsan siya pa yung nagiging mas malaki, mas matibay, at mas madaling alagaan sa paramihin. Dahil sa kulay niya at sa pagiging magaling niya mag-adapt sa mga kumbaga harsh environment. Kaya nga maganda siya sa mga beginner. Hindi lang green ang kulay ng typical, maaring may red or ibang pang mga variation ng kulay. So ito yung dalawang order. So ito yung mga sabihin natin mga pang beginner at mga pang intermediate na mga BFT. May mga iba rin na mga BFT na kung saan talaga hindi na talaga pang beginner para sa akin. Pero may mga beginner din na directly, ito yung mga kinokolekt. Ito yung mga BFT na dito minsan hindi nyo marinig na kahit sa international community. Tulad na lang ito. Ito wala nang pangalan. Pero ito, pangalan nito ay mutated coral. So mutated coral ay hindi pala kita sa camera. Ay maliit pa ngayon. Pero kapag nag-araw na uli, sa mga pinakabago at pinakamagandang cultivar na meron kami. Naibenta na namin yung big size at natira sa amin itong maliit. Hindi ko nasasabihin kung magkano, pero kung interested kayo, pwede kayong mag-PM. Ayan. May iba sa inyo siguro may idea na kasi may iba bumili na rin naman na ito. Ito naman yung backstrap. So, ito na lang yung natira sa mga. Ito pa, meron pa pala doong isa. Backstrap natin. Ayan. Nagta-transition from upright to wide kasi nga maulan. Itong mga to ay nakakahuli din naman, although mutated kasi yung mga traps nila. Mutated meaning deformed or parang ano bang natin. So, wala tayong mga pang sample ngayon pero ito yung mga traps na mga deformed. Yan, may mga tenga o kaya dalawa yung bibig o apat o ilan man. So ito nakahuli ng wasp. So yan, minsan nagta-transition sila dyan, sinasadyaan nila nga para nga makahuli sila o lumaki. So hindi isa lahat ng oras mutated yung mga mutated traps. May mga time na nagpo-produce sila ng mga unmutated traps para lumaki, makahuli, makapag-adapt sa environment. Pero isa yan sa mga gusto ng mga collector na ma-maintain yung pagiging mutated nila kasi nga maganda sa paningin natin, diba? Pero sa iba ang sinasabi nila yung pagiging mutated daw ay sanhi ng parang mali or minsan sinasabi nga nila disease o ganyan. Pero parang sa akin nakikita na napaka-healthy ng mga BFT na may disease. So ganun din sa ibang mga variegated. So yung mga sinatawag nilang disease na yan or kumbaga genetic probability or mistake ay minsan ayun pa yung hinahanap ng mga collector. Tulad na lang halimbawa dito sa mga pitcher plant natin na may mga kulay na mga puti na hindi natural sa mga
halaman na magkulay puti, lalo na kung green sila. Ito naman may puti, may red, may black. Ah, apat na kulay na sa isang halaman. So, yan ay mga variegation, no? At hindi lang variegation, minsan yung mga kulay na ganito, tulad yan, may pula, may itim. Minsan tinatawag rin nila yan na chimera, no? Chimera sa parang syndrome or yung type ng pangyayari na yun na nagkaroon ng dalawang klase ng feature ay chimera. Pero in this case, hindi ito chimera, ha? Ito ay variegated lang na nagpo-produce ng red feature, then after sometimes magiging black. No, may mga ibang feature plant na nagpo-produce talaga ng magkaibang feature, pero ayon ay mas rare pa kaysa sa mga variegated na mga plants natin. So, ayan yung mga beginner friendly na mga plants. Kung gusto niyo naman ng mga plant na mas madaling alagaan, no, I suggest, no, mag-focus kayo sa mga feature plant, no, kung baguhan lang kayo. Kasi mga feature plant, mas madali silang alagaan. Basta yung alagaan yung feature plant ay sakto or akma sa inyong growing condition. Let's say kayo ay nakatira sa lowland like Cavite, Manila. So, ayun mga bagay sa inyong lowland. Halimbawa naman nakatira kayo sa mountain province o yung matataas na lugar. Ang bagay naman sa inyo ay yung mga intermediate highlands na mga Venus flytrap. Now, dati iniisip ko, sabi ko ang swerte naman ng mga nakatira sa highland, nakapag-alaga sila ng mga halaman ng mga pinapangarap kong alagaan tulad ng Nepenthes raha, Edward Shana, alam niyo na yan, no? Hamata. Pero natutunan ko na hindi pala lahat ng halaman na sa highland ay kaya mong buhayin. No, tulad na lang halimbawa sa lowland ka, hirap tayo sa mga highland. Sila naman, hirap sila mag-alaga ng lowland. No, kaya ang mas pinipili nila, syempre, mga highland plants. So, ayun yung isa sa mga importante na maintindihan nyo. Ulitin ko, kung kayo ay beginner, sa mga beginner, sa mga intermediate and master na dyan, no, kahit anong halaman naman ay kaya nyo ng alagaan. Pero sa mga beginner, no, ang sinasuggest ko, ang alagaan ninyo ay yung babagay sa inyong growing condition. So, kasi pag mga pang beginner plant or yung madadaling alagaan, tulad nito, tinapon ko na, nabubuhay pa. So, ganun, hindi naman madaling buhayin ang carnivorous plant. No, ito yung tinapon ko na nasa maayos pa rin na media, kaya nabubuhay sila, diba? So hanap tayo ng mga mga tinapon natin, iwan niya, nabubuhay yung mga, may maliliit pang seedlings dyan, may mga rhizome na nag-produce na ng mga new growth. May mga nakitim rin, pero alam nyo ba sa ilalim yan maaaring may mga buhay pa na mga plants. Ayun kasi yung mga retaso ng mga nakaraan. At alam nyo ba, dyan tayo minsan kumukuha ng mga pang typical na atin sa mga retaso ng mga unidentified or halo-halo na. O kaya minsan nakakakuha kayo ng sa typical na may mga magagandang mga traits din. So anyway, ibababa ko na tong order ngayon at yun, kasi marami kaming gagawin ngayon. Itong baba, yung pinaplano namin lagyan ng mga Nepenthes. Ito yung sa baba dito. Kaya ililipat namin yung mga ibon sa garahe para maklear itong nasa second floor. Ayan. So, yun. Pagka kasi nangyari yun, mas marami na tayong didiligan. No? Pag-alaga na ulit tayo ng maraming pink, droseras, at iba pang mga carnivorous plant. Hindi natin maalagaan dahil sa limited na space natin. So, yun lang. God bless. And bye-bye.